Lumipas ang isang buwan magmula na mangyari ang dinner na iyon. After that night, he became different from the man Rain used to know. Kung nakakausap niya si Ice, casual lang. Dati-rate, hilig siya nitong asarin. Karaniwan, binabana siya nito sa tuwing naglalaro ng video games kahit may mga papeles siyang ipapareview sa lalaki. Pero ngayon, iba na ang binata. He was acting like the usual boss. Good day. Isang lalaki ang sumulpot sa executive office. Natatandaan niya ang bagong dating. Nabibilang ito sa finance department. Ipapasok ko lang sana yung monthly audit. Could I see Mr. Lopez? Mr. Jake Ashlon ang pangalan nito. Sorry sir. Mahigpit po niyang bilin na huwag magpapapasok ng kahit sino. Ako na po ang bahala sa report niyo. I'll post it to him. Maraming salamat. Ngumiti ito. Now, alam ko na kung bakit ka naging girlfriend ni Mr. Lopez. You're so beautiful. Ako? Maganda? Tumawa siya ng malakas. Bolero ka ha? Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa kanya to. Hindi mo na kailangan mambola? I'm not lying, Miss Baltimore. Maganda ka talaga. Kung single at available ka nga lang, liligawan talaga kita. Asus, pinubola mo pa ako. Patuloy sila sa masayang pag-uusap. Bigla-bigla, bumukas ang pinto ng opisina ni Ice. Tumambad sa kanila ang binata. Masama ang tingin sa kanila. He glared at the man beside Rain. Kulang na lang ay banata nito ang katabi niya. Miss Baltimore, come here in my office now. Pabalang nitong isinara ang pinto. Nagkatinginan silang dalawa ni Jake. Anong nangyari dun? Bad mood? Nagibit balikat ang dalaga. Sir Ashlon, ibibigay ko na sa kanya tong report mo. Papasok na ako. Thanks, Miss Baltimore. Pag-isipan mo ang sinabi ko, ha? Pumiti ito at kinindatan pa siya. Umalis na rin pagkatapos ang lalaki. Ang lakas ng topak nun ah. Ano ang kanyang pag-iisipan sa mga sinabi nito? Na maganda siya? Di naman siya maganda. Natatawa siya sa mga sinabi ni Jake. Imposible talaga ang mga sinabi ng lalaki. Maya-maya, tumunog ang telepono. Yes, sir? Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko? O sadyang si Mr. Ashlon lang ang gusto mong pagkaabalahan? Nagpanting ang kanyang tainga. Ano ang ipinararating nito? Na nakikipaglandian siya at sa oras pa ng trabaho? Fine, andyan na. Pasensya na po, Mr. Lopez. Sa inis ay ibinagsak niya ang receiver. Uminit ng husto ang ulo ni Rain. Pilitin man niyang maging mahinahon ang kanyang loob, hindi niya magawa. Dala ang mga report na iniabot sa kanya ni Jake ay pamartiyang pumasok siya sa opisina ng damuho niyang boss. Hayon si Ice, nakaupo na parang isang hari. Siya naman, nagmistulang alipin na lilitisin ito. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Bihira lang na may taga-finance department na naliligaw dito. What is his business with you? With me? Anak ng tipaklong? Ang iniisip nga nito ay nakikipaglandian siya. Ibinagsak na lang ni Rain sa mesa nito ang folder na naglalaman ng mga reports ni Mr. Ashlon. Kinalimutan niyang boss niya ang kaharap. He came here for this. Ang sabi mo sa akin, huwag magpapapasok ng kahit na sino, kahit importante ang sadya. And for your information, I'm not flirting with him. Tumaas ang kilay nito. Not flirting? Anong tawag mo dun? Dinig na dinig dito ang pag-uusap nyo? Kung dinig na dinig mo, may sinabi ba akong masama? Did I encourage him to say those things? Did he ask for a date? Tell me, Mr. Lopez. Dahil sa pagkakaalam ko, walang masama sa mga sinabi ko. Huli na mapagtanto ng dalaga ang sumunod na nangyari. Wala na si Ai sa upuan nito. Hinatak siya ng lalaki. He pinned her at the corner. Naramdaman niya malamig na pader sa kanyang likod. Nagliliyab ang mga mata nito, pero hindi dahil sa galit. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng binata, parang katulad din ng nangyayari sa kanya. Iilang dangkal lang ang layo ng mukha nito sa kanya. Ano ba ang balak nito? Ano ang tumatakbo sa isip ni Ice? Would he kiss her? Yayakapin ba siya nito? Lahat ng mga katanungan ay nasagot. Hindi siya nito hinalikan. Hindi siya niyakap. Binigyan siya nito ng puwang at hindi tumitingin sa kanya. What will be the schedule for today, Miss Baltimore?
Inabot pa siya ng ilang segundo bago naunawaan ang mga sinabi ng lalaki. Nagmamadaling binuklat ni Rain ang organizer at tiningnan ang schedule nito. Tuliro pa rin siya. Nagiging malabo ang mga letra, hindi niya mabasa. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Habang hinihintay siya nitong magsalita, tumunog ang kanyang cellphone. Sino naman ang tumatawag? Natagalan siyang kuhanin ang aparato sa bulsa ng kanyang blazer. Ang ina pala niya iyon. Sino yan? Usisa ni Ice sa kanya. Si Nanay. Talaga? Kinuha nito ang cellphone. Ang lalaki pa ang sumagot. Nay, ako to. Si Ice po ito. Bakit po kayo napatawag kay Sugar? Give me back my phone. Tinangka niyang agawin mula rito ang kanyang mobile phone. Pero mabilis itong umiwas para hindi niya makuha. Sinanyasyan pa siya ng binata na manahimik. Isa pa. Close na close ito sa matandang babae. Nanay pa ang tawag nito sa kanyang ina. Lalo pang uminit ang ulo ng dalaga nang matapos ang usapan na hindi man lang niya nakakausap si Aling Marta. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kausapin si nanay? He didn't answer. He just grinned at her. I-cancel mo lahat ng mga meetings ko at other events. May pupuntahan tayo. Nagtaka siya. Pupuntahan? Saan naman? Stop asking questions, Sugar. Kuhanin mo na ang mga gamit mo. Baka mali pa tayo kung babagal-bagal ka dyan. Will you stop calling me Sugar? Naaalibad ba rin ako? Hindi din ako mahilig sa matatamis. Masanay ka na. Masanay? Kung... Hep, hep, hep. I'm your boss. Ang hirap talaga makipagtalo sa lalaking ito. Kayang-kaya siya nitong pigilan sa pagrereklamo. He could make her stutter without difficulty. Nakakayang painitin ng binata ang kanyang ulo. Bumuntong hininga siya. Ginawa na lang niya ang sinabi nito. Na makuha ni Rain ang kanyang mga gamit, bumukas ang pinto ng private office. Bigla ay nagwala ng todo-todo ang puso niyang kanina ay mahinahon. Paano ba naman siya hindi magkakaganito? Napakagwapo ng binata talaga. Tinanggal lang nito ang coat at tie. Bukas ang ilang butones ng long sleeve shirt nito. Sobrang init ang naramdaman niya. Hindi siya makahinga. Nasusuffocate siya. Pakiramdam ni Rain ay lumilindol habang papalapit ang lalaki sa kanya. Hindi siya makaalis sa pwesto. Ice snapped his fingers in front of her. Earth calling, Rain. Hey! What? We have to go. Saan pa kasi talaga tayo pupunta? Huwag ka na magtanong. I have the right to know. Isasama mo ko. Baka kung saan-saan mo pa ako dalhin. Siguradong, nako, hindi ko na alam kung ano na naman kalokohan mo. Why do you always argue with me? Bakit hindi ka nalang maging masunuri na girlfriend at sekretarya? Napahawak ito sa noo. Gusto mo pa bang sapilitan ng mangyari para lang makisama kita? Mr. Lopez, gaya nga ng... Walang ano-ano ay binuhat siya ni Ice. Ibaba mo ko. Ano ba, ha? Paano kung makita tayo ng ibang empleyado? Let me go. Sinusuntok niya ang dibdib ng binata. Sa itsura nila, para silang bagong kasal na nasa honeymoon stage pa lang. I don't care. You don't care? But I am. Sari-saring chismis na naman ang akala tungkol sa ating dalawa. Ano naman? Huwag mong pansinin. Sana nga ganun kadali lang ang lahat. Ang kaso, maaapektuhan pa din ako. Dapat nga maging proud ka pa. Madaming babae nagpapakamatay na makuha ang pwesto mo. Di kuhanin nila. They can be your secretary and fake girlfriend at the same time. Be my guest. Ice laughed out loud. What a girlfriend you are. Ipamimigay mo na lang ng basta-basta ang gwapo at mayaman mong boyfriend? Shame on you. Shut up. Ibaba mo sabi ako. Kanina pa pala sila lula ng elevator. Hindi na natuloy ang gerang namamagitan sa kanilang dalawa. Bumukas kasi ang pinto ng lift. Iilang co-workers ang nakita nila. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito na makita sila ni Ice na ganito. Pangko pa siya nito. Ni isa sa mga ito ay hindi naglakas loob na pumasok sa loob. Sumara na ang elevator. Tsaka, patay talaga. Ilang beses na nangyari yon. Nakakahiya talaga. Kulang na nga lang ay literal na lumiit siya. Ang tanging nagawa ni Rain ay itago ang mukha sa dibdib nito. Great! Malaking pagkakamali pala iyon. Nasasamyo niya ang binata. His masculine scent lingered in her nostrils. Kakaiba ang kanyang nararamdaman. Parang nag-aagayuma siya.
Imbes na lumayo siya, mas sinamyo niya pa ang lalaki. Pagkatapos, naramdaman na lang niya na unti-unting bumababa na pala siya. Nakaupo na si Rain sa upuan ng kotse nito. Saka lang din niya bumalik sa normal. Crap! Isang kahihiyan ang mga nangyari kanina. Nahalata kaya siya ni Ice na gustong gusto niya ang amoy nito? Sumakay na rin si Ice. Lihim niya itong inobserbahan habang nagmamaneho. Mukhang hindi siya nito nahalata sa mga ginawa kanina lang. Tahimik lang ang binata. Saan ba talaga tayo pupunta? Alam ko bang malito? Buong puso kang sumama. It's not bad. Anong? Hindi. Binuhat mo kaya ako. Stop being a war freak again, Rain. And about where we are going, it's a big secret. Hindi ba nito ang usapan? Tell me something about you. Why the sudden interest in me? Halos 2 buwan na tayo magkasama. Ngayon ka lang nagtanong ng tungkol sa buhay ko? Sumimangot pa siya. I've read your resume. That's all. Sa personal aspects ay wala akong kaalam-alam. Hindi ka din naman yung tipong mahilig magkwento tungkol sa sarili mo. Kahit ang simpleng paborito mong pagkain, hindi ko alam. Baka magduda sina mama kung girlfriend ba talaga kita. So, iniisip mo na baka isipin ni Mrs. Lopez na fake lang ako? Inakala pa man din ni Rain ay interesado si Ice na malaman ang kanyang buhay dahil sa gusto lang nito. He was just making their act look real. Hindi niya maintindihan ang sarili. Naiinis siya. Okay, I'll submit a 1,000-word essay about me. Wait, kukuha lang ako ng papel at ballpen. Wag na. Let's just talk about it. Para hindi mo naman masabing unfair ako, you can ask me anything you like to know. Kahit mature questions, pwede kong itanong sa'yo? Yeah, anything. Patuloy pa rin ang binata sa pagmamaneho. She became curious about him. Moreover, his love life. Imbes na magtanong siya, hindi niya iyon ginawa. Wala naman ako itatanong sa'yo. Really? Why do I have this feeling that you are lying? Ice replied, hindi ako interesadong may malaman pa tungkol sa'yo. Kaya kung pwede lang, kung gusto mong magtanong, ikaw na lang. Aniya sa walang ganang tono. You are really different from the woman I knew. He commented. Different? Let me show you. Ice stopped the car. Tamang-tama dahil tumigil sila sa isang high-class restaurant. Ito ba ang sinasabi nitong pupuntahan nila? Magde-date ba sila ulit? God! Her heart palpitated rapidly. Lumabas na ang binata. Lumigid ito upang ipagbukas siya ng pinto. Bumaba na si Rain kahit clueless sa kung ano ang mangyayari. Hindi pa sila nakakapasok sa restaurant, may nakasalubong na silang grupo ng mga babaeng sosyal. As soon as the woman saw him, nagtilian na mga ito. Nawaring may nakitang isang sikat na artista. Tinatawag pa ng mga ito ang pangalan ni Ice. Bumalik na ulit sila sa sasakyan. Pinagana na nito ang makina. Ano ang naobserbahan mo sa kanila? Napatay na patay sila sa'yo? What else? Nakakamatay ang kagwapuhan mo? Ano ba naman yun, Rain? Angal nito. What else? Yung mahusay na observation mo naman ang sabihin mo. Okay. Eto na nga. You're pertaining about me being cool even when I'm close to you. Ano naman? Is it bad to be like that? May sinabi ba akong bad? Ano nga? Umiling ang binata. No, it's not bad. Actually, I like it. Pwede kong gawin ang lahat kapag kasama kita nang hindi man lang ako maiirita. Ang tingin mo lang kasi sa akin ay simpleng tao at yun ang nagustuhan ko. Habang nadidinig ni Rain ang lahat, kulang na lang ay tumalon siya sa sobrang saya. She felt butterflies in her stomach. Hindi naman siya nag-iilusyon, di ba? Iyon nga ang nadinig niya. He liked her. Then, she realized something. Bakit kailangan niya matuwa? Wala namang ibang ibig sabihin iyon. Marahil ang pinatutungkulan ni Ice ay gusto nito ang kanyang ugali bilang isang kaibigan. You're right, girl. Yun lang talaga. She was just his pretend girlfriend. Nothing more and nothing less. Rain, wake up! Andito na tayo.
Pupungas-pungas niyang iminulat ang mga mata. Parang medyo pamilyar sa kanya ang labas. Nasa Nueva Ecija sila? Hindi man lang niya napansin ang kanilang dinaanan. Dinatnan na kasi siya ng antok sa daan. Nagmamadali siyang lumabas ng kotse. Crap! Nasa Nueva Ecija nga sila. Bakit nandito tayo? Di mo man lang sinabi sa akin. Kung sinabi ko sa'yo, hindi na sorpresa yun. Katwira ni Ice. Kahit na, karapatan ko na malaman ang pupuntahan natin. Lumabas mula sa bahay ang kanyang ina. Masayang masaya itong lumapit sa kanila. Ano, buti dumating kayo. Miss na kita. Di ka man lang kasi nagte-text. Kinurot pa nito ang kanyang pisngi. Nay, masakit. Tinigilan na siya nito, pero namumula pa rin ang kanyang pisngi. Hindi mo kasi ako tinatawagan kahit private message sa Facebook hindi mo ginagawa. Sumingit na ang binata. It's my fault, Nanay Martha. Tinatapakan ko siya ng gawain, kaya hindi na po niya kayo nakakausap. Pasensya na po talaga. Ano ka maiho? Lambingan lang naman namin yun ni Rain. Huwag mong isipin na hadlang ka. Kahit itanan mo pa siya ngayon, di ako tututol. Kumindat pa ang kanyang ina. Nay! Botong-boto talaga matandang babae sa gwapong lalaking kasama niya. Sabay na pumasok sina Ice at Aling Martha. Wala pa rin patid sa pag-uusap tungkol sa kanya kahit nasa likuran lang siya ng mga ito. Sa loob ng bahay, habang nakikita ni Rain ang nanay niyang nakikipag-usap sa lalaki, napagmasdan niyang walang puknat na pangiti nito. The old lady enjoyed his company. Actually, isa iyon sa mga nagustuhan niya sa binata. He could make her mother happy. Ibig sabihin, umaamin ka na gusto mo siya? Tudyo ng isang maliit na tinig sa kanyang utak. Tumigil sa pagkain ng dalaga. Parang hindi makapaniwala sa iniisip. Hindi niya ito gusto. Lagpas pa sa kaibigan. Imposibleng mangyari iyon sa kanya. Ice was nothing to her. Ang tingin niya lang sa lalaki ay boss niya na dumawit sa kanya sa isang magulong sitwasyon. Nawala na siya ng ganang kumain. Hindi niya alam ang dahilan. Napunta ang tingin niya kay Ice. Every detail in his face nakarehistro kaagad sa kanyang utak. God! What was wrong with her? Nagiging iba ang tingin niya sa binata. Kailangan niyang umalis sa harap ng mga ito. Nay, pwede na ba akong pumunta sa kwarto ko? Huh? Nakita ng matandang babae ang kanyang plato. Hindi pa niya nauubos ang pagkain. Hindi ka pa tapos? May nararamdaman ka bang masama? Sinisikmura ka ba? Gusto mong bumili ako ng gamot? Segunda ni Ice. Nagtanong naman ito sa kanyang nanay. May malapit po bang drugstore dito? Sa talipapa pero baka sarado na yun ang ganitong oras. Habang nag-aalala ang dalawa sa kanya, sumagot siya. Magpapahinga lang po ako. Kumain lang po kayo dyan. Iniwan na niya ang dalawa upang magtungo sa kanyang silid. Nalilito siya. Ang kailangan lang ni Rain ay mapag-isa. Sa kwarto niya naisipan na manatili. Pabagsak siyang humiga sa kama. Ang kisame ang kanyang natanaw. Since Ice came into her life, maraming nagbago sa kanya. Naging conscious siya sa mga susuotin niya. Nakakapaglagay na rin siya ng kaunting makeup kahit hindi siya gumagamit dati. Isa pa sa mga naapektuhan sa kanya ay ang kanyang emosyon. Nobody could make her feel this way. Happy and angry at the same time. Kayang-kaya nitong painitin ang ulo niya nang walang kahirap-hirap. Lahat iyon ay napagtanto niya. May kumatok sa pinto ng kanyang silid. Naputol ang iniisip ni Rain. Napilitan siyang bumangon at alamin kung sino ang nasa labas. Si Ice pala. May dala itong baso ng gatas at gamot. Para saan yan? Kanino pa ba? Ikaw lang naman ang nandyan, wala nang iba. Paano mo nasabi? May kasama kaya ako? Sino? Si tatay. Ano? Nanlaki ang mga mata nito. Natakot. Ghost? Yes. Nasa likuran mo nga siya. Tsaka. Naipikit ang binata ang mga mata nito. Medyo nanginginig ang mga tuhod. Naniniwala pala ito sa mga multo. Nakakatuwa naman. Ngayon niya lang naloko ang isang Ice Chronicle Lopez. When he heard her laughing, he opened his eyes. Na makita nito ang kanyang hitsura, tumaas ang kilay ng lalaki. You! Naniwala ka naman?
Sa isang lalaking magaling sa robotics and computers, hindi ka panipaniwalang you believe in ghost. If you just saw your face, grabe, nakakatawa talaga. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Papasukin mo na lang ako para hindi matuloy ang init ng ulo ko. Ayoko. Di ba sinabi ko naman na magpapahinga ako? Wala tayo sa opisina, kaya hindi mo ako mamamanduhan ng kung anong gusto mo. Let me in or else... Or else what? Wala itong isinagot. Nakatingin ang lalaki sa kanya. Napakaseryoso ng mukha nito. Hindi nagpapakita ng kahit matipid ng ngiti. Rain had never seen him like this before. Nadawag siya. Pinagbigyan na ang lalaki. Good. Akala ko, makikipag-away ka pa sa akin. Tuluyan na itong nakapasok sa kwarto ng dalaga. Ipinatong ang mga dala sa lamesita. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Lumapit siya sa kama at umupo. You didn't finish your meal. Baka sumakit ang sikmura mo, kaya dinalahan kita ng gatas at gamot. Parang tinamaan si Ray ng pana ni Cupido. Na-touch siya. Iniisip ng lalaki ang kanyang kalagayan. Ang kagustuhan niya kanina na tantanan siya nito ay biglang naglaho. Ngayon niya lang naramdaman na may isang lalaking gumagawa ng ganito sa kanya. Thank you. Napakurap ang binata. What did you say? Hindi ka naman bingi, Ice. I won't repeat it. Come on, don't be shy. Sabihin mo na. Hindi ko nga nadinig dahil masyado mahina ang boses mo. Ang kulit mo. Ayoko nga ulitin. Katahimikan ng namayani. Bakit hindi na ito nang ulit? Palihim niya itong pinagmamasdan. Wala naman sa mukha ng binata ang pagiging galit. Spit it out, Ice. Alam ko may gusto kong sabihin. Ano ba yun? Why are you still single? Hindi niya inaasahan ang tanong na ito. Bakit nga ba? Hindi ko nga din alam. Kahit gwapo pa, hindi ko magustuhan. Hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Impossible. You don't fantasize about men? Parang mahirap paniwalaan yun. Pwera na lang kung iba talaga ang type mo. Alam ko na ang iniisip mo. The answer is no. I'm not a lesbian. Siyempre, dumating din ako sa time na nagkagusto sa guy. But I'm too busy with my studies para isipin pa yun. One thing, can prove it. Walang sabi-sabing naihiga siya nito sa kama. He was on top of her. Halos 2 pulgada na lang ang layo ng mukha ni Ice sa kanya. Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit hindi siya pumapalag? Hindi man lang siya lumalaban. Isa pa, nagwawala na naman ang puso ni Rain. Ang temperature niya ay tumataas. Daig pa niya kinukumbulsyon. Wala ka bang nararamdaman, Rain? Paos ang tinig na tanong nito. Wala. Really? A mischievous smile curved in his lips. If that's the case, Ice conquered her lips, wild and passionate. Hindi pa rin siya lumalaban. Para siyang isang estatwa na unti-unting nabubuhay. Ipinikit niya ang mga mata. Ang pagtitimpi niya ay unti-unting napuputol. Makakagawa yata siya ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong buhay niya. Gumalaw na ang kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay pumulupot na sa likod ng binata. Naramdaman niya ang bigat nito. She could feel the hard length. May kung anong nag-udyok sa loob niya na damhin iyon. Patuloy pa rin ang lalaki sa masuyong paghalik sa kanya. Nalalasing na talaga siya. Ice's hands wandered. He touched her hips and it felt good. She wanted more. More. Tumigil ang binata. Inumin mo na ang gatas mo. Isabay mo na yung gamot. Umalis na ito na hindi man lang nagpapaliwanag. Clueless si Rain. Hinalikan siya nito kanina. Pagkatapos, biglaan na lang mawawala. Hindi niya maintindihan ng lalaki.